Okay guys, mabuhay! Ayan na nga nakita natin si Sylvia Sanchez. Of course, kasama ang kanyang anak, ang kanyang parang bunsong anak na rin. Dito actually, sabi ko magchikan kami mamaya. Kaya lang dahil sobrang haba nga nung event, pati hindi na natuloy. Pero niloloko siya tungkol sa mga pag-artista ng mga anak niya. At sabi niya, hindi, nag-aaral daw yan. Of course, ito nga si Jel Atayde ay artista na rin. Kaya sabi ko nga lahat ng mga artista. At of course, supportive si Mr. Art Atayde. Ang dami sana namin pwedeng pag-usapan. Kaya lang nga, dahil sa medyo from 2 p.m. to 7 or 8 p.m. So, hindi na napagbigyan yung mga solo-solo or mga solo interview. Especially sa akin, hindi ko alam yun sa iba kasi umalis din ako agad dahil meron pa ako ibang nilakad. And of course, ang walang kupas na si Baron Geisler in this sa part na to, lumapit siya sa akin at talagang bumeso siya, yakap, beso. At sinabi ko sa kanya, ang galing-galing mo. Sa bagay, lagi naman siyang magaling. Very quiet lang si Baron. Pero alam niyo, sa totoo lang, may isang eksena doon na talagang ako sa kanya, yung talagang believe. Sabay dati naman siyang magaling, kaya lang doon sa particular scene na yon, kitang-kita mo yung face ng yung face na parang pinaghalo na yung galit, takot at yung pagluha. So ayan pa yung mga ibang kaganapan. Katatapos lang ito ng 3 episodes ng 3 episodes ng Senior High and si Elijah Canlas. And of course, nagpe-prepare na for a press con. Ayan si Dea Adrenal. Of course, si Mon Confiado, napakahusay. And dito nga, napag-usapan katulad ng thumbnail ko na sabi ni Sylvia kay Baron ay uupakan kita. Malalaman nyo kung bakit sinabi yun ni Sylvia Sanchez kay Baron Geisler. Nakakaloka, di ba? Pero pareha silang mahusay kasi si Sylvia Sanchez kasi ang karakter niya talaga dito ay isang security guard. So, parang ang dami-dami niyang tanong, ang dami niyang masosolve, hindi natin alam, or basta ang dami niyang i-reveal. Yung karakter niya medyo malalim din at sabi niya nga, pinaghandaan niya yon ng gusto. So, anyways, ayan, andito pa yung mga chika rin ng iba pang mga cast. Ako tuwan ako. Talagang ang daming artista dito pero nakakatuwa. Ayan na naman si Cyril Losayan. Talagang, alam mo si Cyril, agaw eksena talaga. Alam mo na kung ano yung unang-unang tinitignan lagi sa kanya ng mga fanay, diba? So, but anyways, ayan na nga kasi parang magkalaban kasi nga yung character ni Sylvia and of course ni Baron. So, pero kaya lang security guard to a police na may mataas na posisyon, di ba? So, titignan natin kung paano ba naglalaban. But anyways, ayan guys, ganito lang naman ang mga kaganapan sa mga press con o press preview o celebrity screening na after ng manood, ipiprepare na yung press con. So, yung mga fans, nandyan din, kaya lang yung iba nga, sabi nga, pwede silang umalis, but yun nga. Can we all congratulate? Of course! Sobrang ganda, pinanood ko rin. So yun lang, please support lang yung sariling atin, gawa natin, tsagaan natin. Maraming salamat po and to God be the glory. Alright, thank you Baron, maraming salamat. In-intro na niya. Grabe din to kanina. Ang daming binuhos and first 3 episodes pa lang yon. The one and only Angel Aquino. Sylvia Sanchez! Yang! Good afternoon. Good evening na pala. Hello, maraming salamat. At maraming salamat, Eric Jan, sa pagpansin mo sa akin. Peg mo to, di ba? Yes, pineg ko talaga. Okay. Pineg ko talaga. Maiba yung lakad, yung galaw, yung tiyan, lahat. Wala pong makeup, kaya ang lalim ng mata. Talagang yes na, proud yung anak ko, sabi niya. Yes. Isa lang yung masasabi ko. Ito yung dapat at ito yung napapanahon na teleserye sa oras na to. Para sa millennials, Gen Z, na mga nabubuli, mga nababastos, mga anak din, na kaya din nagkakaroon ng mental problem, di ba? Nagkakaroon sila ng problema like, hello, ang dami talagang, alam nating marami nagpapakamatay. Kasi, minsan, tingin ko na talagang sabi ko nga, gusto kong ipanoorin to ng mga magulang. Yung sobrang pag-push sa mga anak, na hindi naman kaya ng anak, pero sumusunod ang mga anak, kaya minsan, yun yung nagiging dahilan, nakakalungkot. Kaya, karapat dapat tong serye na to. And, Dreamscape,
ABS-CBN, another na naman na teleserye na napakaganda. And I'm sure, sabi ko nga kay Angel at kay Direk Onad, tatayo tong teleserye na to dahil bukod sa magagaling yung mga cast dito, ang ganda ng storya. At naniniwala po ako lagi na pag maganda yung material, so shoot up yung show. Nai-intriga na ako kay Lydia. Parang ang dami niyang gustong gawin at malaman at alamin, di ba? Your character, right? Manood ka araw-araw. Ayun! Sabayan kita bukas. Manood ka gabi-gabi. At ang sabi mo nga, Baron, ang astig dito si Tita Sylvia, hihintayin ko isang araw, uupakan kita. Ay! Pwede, di ba? Pwede. Tingin ko mangyayari yan. Abangan natin yan. Hihintayin ko yung araw na yan, Direk. Sir Deo, ha? Nakikisapak din ako bilang lagi na ako nila. Ha? Huwag kang mag-alala mo, konfiyado. Ikaw din. Ayun, so maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po at sana nag-enjoy kayo at tulungan niyo po kami ipamalita itong show na to na karapat-dapat panoorin ngayon kasi talaga naman karapat-dapat sa year 2023. Maraming salamat. Thank you. YA crowd today, thank you. Right. Iba talaga wisdom ni Sir Deo, no? Iba. Grabe. And congratulations from the Content Asia Award today. Yes! For the Silver and Bronze Awards for Flower of Evil and Dirty Linen. And Dirty Linen. Correct. Congratulations. Okay, simulan na natin ang Q&A. We missed him sa Dirty Linen. That is, kailangan siya una magtanong ngayon. Usually, huli siya, but tonight, she is shooting the first set of questions. Alex Rosas. Si Alex ang una. Okay. From DTT. No! Nasa warpath yan ngayon. Medyo nakakaayan. Thank you for the love, for Dirty Linen. Sobra. Mare, thank you. Tawag dito. To hate it, you will love to endure each character because we are all connected here, you know. And then the good thing about this tandem, I see to it that the tandem from Kaki, from everyone, walang mataas, mababa. Everyone is helping each other to make this series an amazing story. And then we also have Direk Onad, who guides us to make best effort sa mga characters namin. So I think everyone here, aside from my wife here, na si Desiree Del Valle, who's doing a good job, Mon Confiado na idol ko, magaling. Itong mga luma. Grabe siya. Itong mga lumang faces. And then, ang pinamaganda, natututo din po ako sa mga kabataan kapag nakakasama ko. Kasi anak ko po dito si Blythe. Anak ko rin po si Elijah. So, nagtutulungan po kami dito. Walang pataasan ng iye. Kaya nga ako sobrang natutuwa dun sa sinabi ni Tita Sylvia Sanchez na, walang pa-star dito ha. Noong umpisa pa lang. And ganun po yung nangyari. Down to earth, lahat, trabaho lang talaga. Parang pagkanayin. Salamat. Okay. After ng HKM, huwag kang mangamba. Sinabi ko, papahinga muna ako. So, ginawa ko yon. Years ako nagpahinga. Tapos may mga offers naman na mga dumating. Tinanggihan ko. Kasi pare-pareho na nanay na gano'n, na gusto ko naman din, alam mo, ma-break yung gano'n, na maiba yung role ko. So, after 2 years, ito, dumating tong role na to, na si Lydia, security guard. Tinanggap ko nang walang pag-aalinlangan. Kasi, again, after HKM, pinagkatiwalaan ako ng Dreamscape ng panibagong magandang role. Security guard siya, pero wag lang siyang sinasabihang security guard lang. Kasi ang security guard na yon, pag pumutok, tatahimik lahat. Okay. Medyo duda pa nga parang on the LGBT side. Gusto ko na sabihin sa inyo,
pag nag-security guard ako, sa Direk Onat, lagi kong sinasabi sa kanya, Direk, correct mo ko kasi kailangan direct, diba? May command pagdating sa security, pagdating sa mga bata, so nakatayo. Pero alam mo yung, nakaganon ako. Slouchy. Yes. Tapos pati, panoorin nyo na lang, ang hirap mag-describe. Kailangan i-physicalize niyo no? Yung pagiging security guard. Okay. Yeah, thank you naman. At Thank you, Alex, napansin nyo. for Thank the, you. Andrew.